Noong ika-15 siglo, may isang taong iginagalang sa buong Pransya. Isang mahusay na mandirigma, naging kanang kamay ni Joan of Arc at isa sa pinakamayamang tao sa Europa. Ngunit sa likod ng kanyang nagniningning na baluti, may nakakubling kadiliman. Paano nga ba naging isa sa mga pinakaunang serial killer sa kasaysayan ang dating bayani ng kanyang bansa? Bago tayong magpatuloy, kung mahilig ka sa mga content tungkol sa history, ay baka pwedeng mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell bilang suporta at para updated ka rin tuwing may bago akong video. Isinilang si Gilles de Rais noong taong 1405 sa isang pamilyang kabilang sa pinakamataas na antas ng aristokrasya sa Pransya. Dahil sa maagang pagkamatay ng kanyang mga magulang, namana niya ang napakalawak na lupain at temanan na nagbigay sa kanya ng malaking impluensya sa politika at militar. Sa gitna ng 100 Years' War laban sa Inglaterra, ipinamalas ni Gilles ang kanyang pambihirang galing sa pakikipagdigma. Noong 1429 sa edad na 24, itinalaga siya bilang Marshal of France, ang pinakamataas na ranggong militar sa bansa. Nakamit niya ang titulong ito matapos ang kanyang mahalagang papel sa Siege of Orleans, kung saan nagsilbi siyang tagapagtanggol at malapit na kaalyado ni Joan of Arc. Sa bawat labanan, si Gilles ang tumayo bilang protektor ng tanyag na dalaga at magkasama nilang binago ang takbo ng kasaysayan sa pamamagitan ng pagbawi sa mga teritoryong sakop ng mga Ingles. Itinuring si Gilles de Rais na isang pambansang bayani at simbolo ng katapatan sa korona. Gayunpaman, ang kanyang rurok ng tagumpay ay naging simula rin ng kanyang pagbagsak. Matapos ang malupit na pagbitay at pagsunog kay Joan of Arc noong 1431, tila nagkaroon ng malalim na lamat sa kanyang kaisipan at espiritualidad. Ang dating katuwang ng isang santo sa larangan ng digmaan ay unti-unting lumayo sa tungkulin at nagsimulang lumubog sa isang madilim na pamumuhay na puno ng kalapastanganan at karahasan. Matapos ang kanyang karera sa militar, nagretiro si Gilles de Rais sa kanyang mga malawak na lupain sa Machecoul at Tiffauges. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, unti-unting naubos ang kanyang dambuhalang kayamanan dahil sa isang pamumuhay na puno ng labis na karangyaan. Nagpondo siya ng mga dula at operang relihiyoso na umabot sa libu-libong gintong barya ang halaga, at nagpanatili ng isang private choir na ang gastos ay sapat na upang itaguyod ang isang maliit na hukbo. Sa loob lamang ng ilang taon, ang isa sa pinakamayamang tao sa Europa ay naharap sa banta ng pagkabangkarote. Sa kanyang desperasyon na maibalik ang dating yaman nang hindi binabawasan ng kanyang luho, bumaling si Gilles sa mundo ng okultismo at alchemy. Hindi na sapat ang agam. Naniwala siya na sa pamamagitan ng mahika ay magagawa niyang ginto ang mga ordinaryong metal. Noong 1439 nakilala niya si Francesco Prelati, isang paring Italyano na nagpakilala bilang isang dalubhasa sa itim na salamangka. Inakit ni Prelati si Gilles sa paniniwalang maaari silang makipag-ugnayan sa isang demonyong nagngangalang Baron upang humingi ng kayamanan. Sa ilalim ng impluensya ni Prelati, ang mga laboratorio ni Gilles ay hindi na lamang naging lugar para sa alchemy, kundi naging mga altar ng madidilim na ritual. Nang mabigo ang mga unang pagtatangka na magpatawag ng demonyo gamit ang mga insenso at dasal, iminungkahi ng mga kasama ni Gilles na kailangan ng mas mabigat na sakripisyo. Dito naganap ang pinakamasamang pagbabago sa kanyang pagkatao, ang pag-aalay ng dugo ng mga inosente. Simula noong 1432, ang katahimikan sa paligid ng mga bayan ng Machecoul, Tiffauges at Champtocé ay nabalot ng takot at paghihinagpis. Isa-isang naglaho ang mga batang lalaki at babae mula sa mga pamilya ng mga magsasaka at dukha. Ang mga pagkawala ay hindi nagkataon lamang. Ito ay isang sistematikong pagdukot na pinamunuan ng mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Gilles de Rais. Ginamit ng mga tauhan ni Gilles ang pangalan at otoridad ng kanilang Panginoon upang linlangin ang mga mahihirap na magulang. Ipinapatawag ang mga bata sa kastilyo sa ilalim ng pangakong sila ay gagawing mga page o choir boy.
o kaya naman ay bibigyan ng pagkakataong magsilbi sa isang dakilang knight para sa mas magandang kinabukasan. Dahil sa laki ng tiwala ng publiko sa isang marshal ng Pransya, walang nag-akala na ang mga batang papasok sa mga pintuan ng kastilyo ay hindi na muling makakalabas ng buhay. Sa loob ng madidilim na silid at piitan ng kanyang mga kastilyo, ang dating bayani ay naging isang malupit na predator. Ayon sa mga dokumento ng kanyang paglilitis, ang mga bata ay naging biktima ng hindi mailarawang torture at labis na karahasan. Ginamit ni Gil ang kanyang mga biktima hindi lamang para sa kanyang mga ritual ng alchemy at itim na salamangka, kundi para sa sarili niyang sadistikong pagnanasa. Matapos ang karumal-dumal na gawain, ang mga labi ng mga bata ay sinusunog sa mga fireplace o itinatapon sa mga imbornal ng kastilyo upang itago ang ebidensya. Tinatayang nasa pagitan ng 100 hanggang 600 ang bilang ng mga naging biktima ni Gilderay sa loob ng 8 taon. Ang malawak na agwat sa bilang ay dahil sa hirap na matukoy ang lahat ng nawala sa gitna ng kaguluhan ng digmaan noon. Ngunit ang bawat kwento ng pagkawala ay nag-iwan ng permanenteng sugat sa kasaysayan ng Pransya. Isang patunay na ang pinakamataas na antas ng kapangyarihan ay maaaring magkubli ng pinakamalalang uri ng kasamaan. Sa loob ng halos 1 dekada, ang katayuan ni Gilderay bilang isang Marshal of France at ang kanyang malawak na koneksyon sa politika ang nagsilbing baluti niya laban sa anumang hinala. Gayunpaman, ang kanyang pakiramdam na siya ay nakatataas sa batas ang naging mitsa ng kanyang katapusan. Noong May 1440, sa gitna ng isang mainit na alitan sa lupa, gumawa si Gil ng isang malaking pagkakamali. Puwersahan niyang dinukot at ikinulong ang isang pari na si Jean Leperon habang nagsasagawa ito ng misa. Ang paglapastangang ito sa simbahan ang nagbigay sa obispo ng Nantes ng sapat na basihan upang maglunsad ng isang formal na investigasyon. Nang pasukin ng mga otoridad ang kanyang mga kastilyo, natuklasan ng mga ebidensyang matagal nang itinago sa likod ng mga pader. Noong Setyembre 1440, dinakip si Gil at ang kanyang mga kasabwat. Sa ilalim ng mahigpit na interogasyon at banta ng torture, ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan ay nagtapat. Inilahad nila ang bawat detalye ng mga krimeng ginawa nila sa loob ng maraming taon, mula sa paraan ng pagdukot hanggang sa mga karumal-dumal na ritual na isinagawa ng kanilang Panginoon. Ang mismong paglilitis ay naging isang pampublikong tuntunin na puno ng kilabot. Sa simula, si Gil ay naging mapagmataas at tinanggihan ng jurisdiksyon ng korte. Ngunit nang ilatag ang mga testimonya ng mga nagdadalamhating magulang at mga kumpisal ng kanyang mga tauhan, gumuho rin ng kanyang katatagan. Sa takot na mamatay ng hindi nakapagsisisi at mabulok sa impyerno, si Gilderay ay humagulgol sa harap ng krus. Sa isang bihirang pagkakataon sa kasaysayan ng korte, ang isang mataas na maharlika ay formal na umamin sa lahat ng kanyang mga kasalanan, hinihiling ang kapatawaran ng simbahan at ng mga pamilyang kanyang winasak. Noong October 25, 1440, hinatulan siya ng korte ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbitay at pagsunog. Ang kanyang pag-amin ang tuluyang nag-alis sa kanyang imahe bilang isang bayani at iniwan ang kanyang pangalan sa mga pahina ng kasaysayan bilang isa sa mga unang naitalang serial killers ng mundo. Ang kwento ni Gilderay ay paalala na ang isang bayani ay maaari ring maging halimaw. Pero ito ang twist ng kwento. Bagaman ang opisyal na kasaysayan ay kinikilala si Gilderay bilang isang halimaw, may ilang modernong mananalaysay ang nagdududa sa katotohanan ng kanyang mga krimen. Ayon sa kanila, posibleng si Gil ay hindi isang serial killer, kundi biktima ng isang malaking setup o sabwatan. Ang pangunahing basihan ng teoryang ito ay ang politika at pera. Nung panong iyon kasi, si Gil ay baon sa utang sa simbahan at sa duke ng Brittany. Dahil sa batas ng civil debt, kapag ang isang maharlika ay nahatulan ng krimen, lalo na ang heresy o pakipagkasundo sa demonyo, ang lahat ng kanyang malawak na lupain at natitirang kayamanan ay kumpiskado at mapupunta sa simbahan at sa estado. Sa madaling salita, may malaking pakinabang ang mga nasa kapangyarihan kung mawawala si Gil sa eksena. Dagdag pa rito, binibigyang diin ng mga kritiko
na ang mga testimonya ng kanyang mga tauhan ay nakuha sa pamamagitan ng torture, kung saan ang sino man ay mapipilitang umamin sa mga bagay na hindi naman nila ginawa para lamang itigil ang pagpapahirap. Ang pag-amin naman ni Gil sa harap ng korte ay maaari ring idinaan sa pananakot na siya ay ititiwalag o excommunication, na para sa isang debotong Katoliko noon ay mas masahol pa sa kamatayan. Hanggang sa kasalukuyan, nananatili itong isa sa mga pinakamalaking debate sa kasaysayan. Siya ba ay isang tunay na halimaw o isa lamang makapangyarihang tao na ginawa ng kaso upang mapaghatian ang kanyang mga ari-arian?